Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Sangguniang Bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte, nagpasa ng resolusyon sa pagdedeklara ng state of calamity matapos ang pananalasa ng Bagyong Marce. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Inpagamo ni Pagudpud Mayor Rafi Benemerito ang nakipasanti Sangguniang Bayan ti resolusyon siknan iti pa nakideklara ti state of calamity. Nga magtultulit ti panangiplastar ti municipal budget officer no manupay tinabati apundo ti LGU. Saan pa'y ang nakapangbangon nagiti biktima ti Bagyo Marce iti ili ti Pagudpud. Ket nagpasar damanen ti napigsa atudo gubway ti Bagyo Nika. Inbatad ni Mayor Benemerito ang malaksit iti Bagyo Nika. Ket nagtultulit ti paragsagsaga da iti posibilidad apan nakapektar da kadagiti sumarsaruno pa'y a bagyo. Imunan kinumpirmaran ti mayor nga dati kinid daw na tulong iti Department of Social Welfare and Development para kiti residente ang apektaran ti Bagyo Marce. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, ika-10 San Fernando City People's Job Fair. Nag-alok ng daan-daang trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Si babalegi ngayong ganwa ti gobyerno siyudad de San Fernando, La Union, ti may kasangapula San Fernando City People's Job Fair sa jay CSI Mall Atrium itay kalabas. Daytoy nga aktibidad ket ng tipon iti sangagasot upat a pulo nga agsapsapol ti trabaho ken 37 ket 7 a lokal nga employer. Nagresulta daytoy iti 40 nga hired on the spot, 1 hats. Bayat adag iti dadu mga aplikante ket kasapulan lang ang mangisumiter iti kasapulan a requirement tapno makastrek iti trabaho. Nakipaset ken nang ted iti nananay a suporta iti job fair, the Roderick Gakayan, Peso Manager iti siyudad, anang ibagikin ni City Mayor Dongo Alberto. Karaman mat kadagiti kang Ronan at Mabuno, the Bernadette May Mamitag, Supervising Labor and Employment Officer, ken Veronica Corsino, Head iti Dole La Union Field Office, ng parigta kadagiti job seeker, asan damang makipaset kadagiti job fair, aging ga amang kasapul da iti napinpintas panggadan. Kang Ronan na panggap ti aktibidad amarangtayan tigiwang tinagbatan nagiti agsapsapol ti trabaho, ken nagiti rumrumar nga industriya, mangitandudo iti napigpigsa nga ekonomiya ken mangipaay kadagiti dalan para kadagiti nataltalged a karera. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Cebu. DILG o Department of the Interior and Local Government kinilala ang isang barangay sa Cebu City bilang pinakamagaling na lupong taga-pamayapa sa buong bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Angeli Tahapal. Subli na usab nga giila ang Barangay Budlaan isip pinakamaayo nga lupong tagapagpamayapa sa gipahigayon nga National Lupong Tagapagpamayapa Incentives Awards. Kini maoy ikaduhang sunod-sunod nga higayon nga nakuha sa Budlaan ang maong pasidungog human nga nahimo usab kining mananaog niadtong nakalabayng tuig sa highly urbanized city category. Ang LTIA usa ka tinuig nga incentive award nga gipasigdaan sa Department of Interior and Local Government kon DILG alang sa mga outstanding lupon sa nasod gumikan sa ilang maayo nga performance sa pagsettle sa kakulian o mga panagbangi sa mga residente pinaagi sa katarungang pambarangay. Pinaagi niini dili na mosangpot sa pagpinasakaay og kaso ngadto na sa korte ang mga hingtungdan. Ang Barangay Budlaan una nang nahimong regional winner diri sa Region 7 hangtod nga maoy nahimong representante sa rehiyon alang sa national level. Gawa sa plaque of recognition, gidawat usab ni Barangay Budlaan Kapitan Nerissa Antulihaw ang 300,000 pesos nga ganti. Gikan dinhi sa dakbayan sa Sugbo, Angeli Tahapal alang sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Angeli. Yan ang ulat mula sa Cebu. Samantala, dumako naman tayo sa Borongan. Bakuna, eskwela, patuloy na isinasagawa sa mga pampublikong paaralan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Padayon itong pagkikiusahan lokal ng mga buhatan na panlawas palibot ha probinsya ni Eastern Samar hapag dumara hito na bakuna eskwela or school-based immunization yan ang bulan hito Nobyembre. Ini nga bakuna ni ginahatag ng mga kabataan ha grade 1 na edad 6 to 7 years old, grade 4 nga kababayan nga grade 7 na edad 12 to 13 years old ha mga pampublikong eskwelahan. Kasumpay hinimog at gihapon iton pagpahinamdom hiton mga rural healthy units sa probinsya nga diri mabiktimahan ng fake news may unonghan mga bakuna. Ang tamang impormasyon na ang hibaroan mahiunong importansya ng mga benepisyo han mga bakuna kontra tigdas hangin, diphtheria, tetanong, and cervical cancer. Ini nga programa ang gindudumara ng Department of Health, kabakyang Department of Education, nga may panuimatagan kadugangan nga proteksyon ang mga kabataan kontra ang mga nasabi nga magderodilay nga sakit nga pwede malikyan ipinaagi han bakuna. Tikang didiha syudad han Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan, yan na ulat mula sa Borongan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Cagayan de Oro, 100 dating manggagawang bata at mga pamilya na kinabang sa iba't ibang serbisyong isinagawa ng Department of Labor and Employment Region 10 bilang pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga bata. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Sa pagsaulog sa National Children's Month, ang DOLET na Cagayan de Oro Field Office nagpahigayon sa Project Angel 3 na pag-uma nga dunay temang kabuhayan, kalusugan at kalikasan sama-samang pagtulungan para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pahigayon kini bag-uhay pa lamang sa Barangay Tumpago ni ining syudad. Ang maong kalihukan gipunting sa pagsuporta sa mga batang trabahante ug ilang mga pamilya pinaagi sa pagtubag sa ilang kinahanglanon ug pagpalambo sa ilang kaayuhan sa dugay nga panahon. Ina usa ka gatos ka mga kanhim batang trabahante ug ang ilang pamilya ang nakabenepisyo sa nagkanainlaing serbisyo nga gitanyag sa maong kalihukan. Gipang apod-apod ang hygiene kit ug mga gamit sa eskwelahan ug gihatagan ang mga bata samtang ang ilang mga ginikanan nakadawat og tupad nga sweldo ngadto sa 4,380 matag usa alang sa pulo ka adlaw nga trabaho. Ang DOLET naghatag usab sa Barangay Tumpagon og mga gamit sa eskwelahan ug hygiene kits nga magamit sa 150 ka mga estudyante. Diin ang DOLET nagpaligon sa iyang dedikasyon sa pagbungkag sa siklo sa pagtrabaho sa mga bata uban usab sa suporta sa mga sponsors. Ikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor pinagtitibay ang sustainable agriculture para sa mga magsasaka sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Ya gradua el 90 mga benepisyaryo sembrador estaba na diferente mga barangay ng siyudad de Zamboanga na kabalikat sa kabuhayan ng KSK Farmers Training Program Sintamiente. Al mention na programa na ikabasamiento del Assam Foundation and kolaborasyon del Department of Agriculture, Gobyerno Lokal de Zamboanga y otros pa mag-ahensya del gobyerno. Uno también na highlight del moving up ceremony del mga benepisyaryo, al turnover del DSWD con el cheque bajo na Sustainable Livelihood Program. At suporta financialya dali el ahensya para ng mga siyembrador ay para hacer mas esfuerzo el busca la vida del mga benepisyaryo. Objeto del KSK Farmers Training ay dali magnesesita konocimiento y eksperyensya ng mga benepisyaryo siyembrador ng syudad. Objeto también de este dali suporta con el sector de agrikultura para asiguro el seguridad na komida y desarrollo con el mga komunidad. Desde akin syudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justin. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Office of Civil Defense nagbigay ng agarang abiso sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lungsod ng Iligan at ibang lugar sa Lanao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Office of Civil Defense o ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office kung ICDRRMO ni pagawas og dinaliang abiso sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa dakbayan sa Iligan ug ubang lugar sa lalawigan sa Lanao del Norte. Sa ilang opisyal nga update, ang dakbayan sa Iligan nilabi na ang Barangay Rugungon ug ubang ubahin sa lalawigan sa Lanao del Norte. Maoy mga dapit nga daling maapektuhan sa dili maayong panahon tungod sa sunod-sunod nga mga bagyo karong semana. Busa ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office naghatag usab og dobleng notice og preparasyon sa mga residente sa nasangkit nga mga lugar sa dakbayan aron malikayan ang bisang unsang kadaot ug insidente. Padayon nila nga gimonitor ang level sa tubig sa mga nag-unang tulay sa dakbayan, lakip na ang komunidad nga daling mabahaan o maglandslide. Sa laing bahin base sa OCD update, ang dili maayo nga panahon mahimong mulungtad gikang kagahapon hangtod Sabado. Nananawagan ang mga ahensya sa gobyerno nga alerto og andam kanunay. Sa pagkakaron dili pa kaayo dag-om, gani ang sentro sa syudad naa pa ang adlaw ug walay hangin. Apan sa forecast sa panahon, daw muulan sa hapon sa tibok syudad. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang lugar at rehiyon dito sa Pilipinas.